Si dating Gobernador Chavit Singson testigo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Panel kaugnayan ng flood control scandal. Ngayong pagdinig ay posible raw mas mapaga kumpara dun sa schedule. May balita si Bombo Angelo Aganan. Formal nang sasalang sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson upang magbigay linaw sa isyu ng mga manumalyang flood control project sa bansa. Ito ay matapos kumpirmahin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee, na tinanggap na ng kanyang komite ang voluntaryong pag-alok ng dating gobernador na tumistigo. Ayon sa senador, mismong si Singson ang nagpadala ng sulat at nagtungo sa kanyang opisina noong Lunes, 15 ng Pebrero upang iparating ang kanyang intensyon. Bagaman hindi pa isinasailalim sa formal na vetting o pagsusuri ang magiging testimonya ni Singson, nilinaw ni Lacson na agad niyang pinayagan ang kahilingan matapos makatiyak na nakasentro ang pahayag sa naturang kontrobersya. Iginit din ng senador na kahit walang isinumiting affidavit, sapat na ang kaugnayan ng pahayag ni Singson sa isinasagawang investigasyon. Sent me a letter. He indicated that he wanted to testify. So sabi ko, yes, if you are testifying on the flood control projects, then we will schedule a hearing. Sabi niya, ang betting na nangyari, anong ite-testify mo, Gov? Sabi niya, flood control. Okay, we'll accept. Wala, basta yun lang ang sinigurado ko tungkol sa flood control yung kanyang testimony. He may or he may not. Kasi basta tama na sa akin, ang ite-testify niya relevant do sa inimbestigahan ng Blue Ribbon. He was in my office yesterday. Pansamantalang itinakda ng komite ang susunod na pagdinig sa Abril 14, ngunit maaari pa mo nitong mapaaga. Samantala, inihayag din ni Lacson na hati o mano miyembro ng komite kung ipapatawag ang 18 dating Marines. Ang nasabing grupo ay nag-angkin na naghatid umano ng 805 billion peso cash mula sa pondo ng flood control projects patungo sa iba't ibang individual at matataas na opisyal ng gobyerno sa utos di umano ng dating kongresista na si Ilis Saldico. Ayon sa senador, may mga tumututol sa pagpapatawag sa mga dating militar dahil baka makagulo lamang ito sa takbo ng investigasyon. I will have to consult my colleagues, the members, because may mga issues, individual and collective issues that must be addressed. I for one, nasabi ko na ito na tatawag tayo. Kung masyadong napakalayo sa katotohanan, anong gagawin natin? How do we treat the information and even the resource person? Ang iniwasan ko, once obvious na nagsisinungaling, merong mag-motion para i-cite for contempt. Pagkatapos i-detain, medyo may problema tayo doon. Sabihin natin, public opinion, parang ina-opinion pa yung mga resource persons. But we should treat them in the same manner that we treated the other resource person. When they are lying through their teeth, mahirap naman sigurong double standard tayo. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.